Mga kababayan, gising! Sumambulat na naman ang pinakamalaking pasabog ngayong linggo. Isang malaking truth bomb ang wawasak sa natitirang tiwala ninyo sa hustisya sa Pilipinas. Bago ko pangalanan ang mga utak sa likod ng maruming laro na ito, mag-blind item muna tayo para kabahan ang mga matatakutin at balat sibuyas sa Malacanang at sa opisina ng Ombudsman. Sino? Sino itong tinitingalang mambabatas? Isang kilalang legal luminary at matinding tagapagtanggol ng saligang batas. Ang ngayon ay pilit na ginigipit. Hinahanapan ng butas at gustong-gustong ipaaresto sa mga tuta ng administrasyon. Ang dahilan, mga kaibigan, hindi dahil siya ay nagnakaw, hindi dahil siya ay lumabag sa batas, kundi dahil siya ang pinakamalaking bara sa lalamunan ng mga gustong mag-impeach o magtanggal kay Vice President Sara Duterte sa posisyon ng Vice President. Sige po ha, hindi na po natin patatagalin ito. Walang iba po kundi si Senador Rodante Marcoleta. O ayan ha, hindi ko na pinatagal. Si Senador Rodante Marcoleta na nga ang ating tinutukoy at sino ang mga nasa likod ng lantarang panggigipit na ito. Walang iba kundi ang dynamic duo ng panggigipit, si Ombudsman Boying Rimulya at ang kanyang among si Presidente Bongbong Marcos. Mga kababayan, bakit nating sinabing arrest of Marcoleta is death of justice? Ba't kailangang iligpit sa eksena si Marcoleta? Dahil sa matematikang politika, mga kamag-anak, mga mahiwagang numero, silang hinahabol. Ang numerong yan ay 14. Gusto nilang bawasan ang mga kakampi ni VP Sara sa Senado para kapag isinalang ang impeachment trial, sisiw na lang nilang mapapatalsik ang vice-presidente. Ito ay isang lantarang constitutional coup d'etat, mga kaibigan. O kaya, bago natin himayin ang ebidensya, ang mga palihim na memo, ang mga deklarasyon ni Remulla, at kung bakit kabado taksil ang administrasyong BBM, pakinggan ninyo muna ito ng mabuti. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabao, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Huwag kayong aalis dahil sa susunod na ilang mga minuto, ibubunyog ko ang bawat detalye ng maruming operasyong ito. Okay, pakinggan muna po natin yung news clippings. Sorry po. Add stage tayo. Wait lang. Add stage. Okay, ito po. Ayan po Okay Yung ombudsman po turned up hit kay kay Senador Marcoleta, Ayan. Villanueva at Estrada. Ngayon, tignan po natin kung si Villanueva ay makakasuhan. Si Estrada po kasi ay nakakulong na. Di po ba? Si Marcoleta, ipapakulong pa lang, baka ngayong linggong ito, sa susunod na linggo pala, sa Lunes, at si Villanueva naman ay tignan natin, kung ano po, kung hindi po yan nakulong, kasi lumipat na po yan sa kabila, ang tawag po natin dyan ay selective justice, mga kaibigan, Okay, magpatuloy po tayo. Ngayon, pasukin na natin ang konteksto. Bakit ito usapin ng masa? Bakit ito kailangan pakinggan ng mga OFWs natin sa gitnang silangan, sa Europa, sa Amerika na nagpapakapagod para magpadala ng remittance, mga remittances nyo. Tapos ang buwis ninyo ay ginagamit lang sa pamumulitika ng mga taong ito. Ganito kasimple yan. Kapag ang isang katulad ni Marcoleta na may utak, may paninindigan at marunong magbasa ng batas,
ay nagawang gipitin at arestuhin ng gobyernong ito gamit ang isang dekahong utos mula sa ombudsman. Ano pa ang laban nating mga karaniwang mamamayan? Sino na lang ang ligtas? Ginamit nila ang opisina ng ombudsman sa pamumuno ni Boying Rimulya hindi para habulin ang mga tunay na mandarambong o mga utak ng plunder sa bansa, kundi para maging hitman ng Malacanang. Isang tawag lang mula sa taas, galaw agad ang mga galamay. Ang ombudsman dapat ay independenteng tanggulan ng bayan laban sa korupsyon, naging weaponized institution na mga kaibigan. O kaya, let's call a spade a spade. Si President Bongbong Marcos, anong ginagawa habang ang bansa ay nagugutom? Habang ang presyo ng bigas ay hindi bumababa sa 20 pesos, kundi lumilipad paitaas. Ang inaatupag ng Malacanang ay kung paano ubusin ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado. Bakit takot na takot sila kay VP Sara Duterte? Dahil alam nila na sa oras na matapos ang terminong ito, ang masa ay naghahanap ng tunay na liderato. Hindi yung lideratong puro forma, puro vlogging, at puro biyahe sa ibang bansa. Kaya ang strategy ng mga trapo, wasakin ang alyansa, hulihin ang mga legal defenders tulad ni Marcoleta para pagdating ng putuhan sa impeachment, silyado na ang laban, ang tawag dyan, duwag sa politika. Ngayon mga kaibigan, i-share ko lang po ito. Ayan. Ito po yung dito po tayo sa karne ng ating usapan, ang ating deep explainer. Let's exercise our legal minds here. Okay, buksan natin ang konstitusyon, no? Ito po ay Q&A para lang makita po natin, no? Dali lang po Bubuksan ko lang po 'yan. Yan. Ito po 'yan, no? Okay. Okay So ano po 'yan, no? Papalakihin ko lang po Okay, so sabi dito, what is the difference between impeachment and criminal case? Political po kasi ito no? Ayan po, no? Ito po ay merong sinasabi dito, what happens if the official is convicted? Okay? So, inaano po nila, pinagtatalunan pa po nila kung saan po yung two-thirds ba two-thirds po talaga, pero ano po yung yon? Ano yung base, kumbaga? Di ba? Ano yung base? Okay? So, ano ba yan? Ang base po ba ay 24? Yun po nakasaad sa Constitution 24 po ang naka-base. Okay? Pero, ang po, baka i-base po nila sa 22 dahil wala na si Estrada, suspended na. Tapos, si Bato de la Rosa, wala pa naman, di ba? Nagtatago lang. Pero si Marcoleta, pag nakulong yan, definitely baka masuspend din po yan, di ba? Kasi ang kinaso po ay plunder. Okay? So let's exercise our legal minds here. Buksan natin ang Constitution. Para ma-impeach ang isang vice presidente, kailangan ng two-thirds na boto ng lahat ng miyembro ng Senado para ma-convict. Sa kasalukuyan, may 24 senador tayo. Mag-math tayo hindi naman kayo bano sa math, di ba? Ang two-thirds ng 24 ay 16. Ibig sabihin, kailangan ng administrasyong Marcos ng 16 na senador na buboto laban kay VP Sara para mapatalsik siya. Pero alam ni na BBM at Rimulya na hindi nila makukuha ang numerong 16 dahil may mga natitira pang senador na may prinsipyo at may takot sa bayan. Kaya ano ang maruming strategy? Babawasan ang bilang ng mga aktibong senador na pabor sa hustisya. Kapag nagawa nilang isuspinde, i-disqualify o i-arrest si Marcoleta, kung siya ay uupo o may impluensya sa boto, at ang iba pang kaalyado, bababa ang kabuuang bilang ng mga bobotong senador. Kapag bumaba ang base number, ang kinakailangang two-thirds votes ay bababa na lang sa 14 na boto. Yung po yung may Okay talagang po. No? Ngayon, ito po, may papakita po ako sa inyo. Okay, i-share ko lang po sa inyo yung visual. Wait lang po Nga.
Wait lang, isi-share ko lang to, sandali lang. Share screen, sandali lang po to. Okay, ito po. Pakinggan po natin tong ano na to, ombudsman, ha? Magsisimula, marahil pwede ko sabihin na meron pong sabina sa amin ng House tungkol sa SALN. Po, susunod na Subscribe to Shopee VIP. Ayan, Daily 20% off vouchers, free shipping, and free access. Okay. Sige pa, i-close ko na yan. Anyway, ang sinasabi lang po ni ano doon, ni Remulla, ay ano, no? Gusto lang po nilang palabasin na yung pong ebidensya ng ito po ilantarang panggigipit, no? Sabi niya, we are just following the rule of law. Rule of law or rule of Marcos? Bulok na estilo. Gusto kasi po nilang palabasin na legal lahat ang basihan ng paghahabol kay Marcoleta. Pero ang totoo, gawa-gawa lang po nila yon. Ang kaso para magsilbing babala sa iba. 'Di ba? May chilling effect kumbaga. Kapag ipinagtanggol nyo si Sara Duterte, isusunod namin kayo. Ito ang tinatawag na strategic lawfare, ang paggamit ng batas bilang sandata para patayin ang oposisyon. Ngunit nagkamali kayo ng binangga kay Marcoleta. Si Marcoleta ay isang legal genius. Alam niya ang pasikot-sikot ng batas. Bawat sabina na ibabato ni Remulla may katapat na linyada ng batas at jurisprudence. Yan ang magpapatahimik sa mga tuta ng administrasyon. Okay ha? Sige po. Okay. Ito po habang pinapanood nyo ito makikita nyo yung pagkakaiba. Si VP Sara patuloy na nagtatrabaho. Nagtatrabaho po yan, no? Okay, para sa mga maralita, kahit tinatanggalan ng confidential funds, kahit ginigipit ang kanyang opisina, siyang simbolo ng katatagan ngayon. At ang administrasyong ito, dahil hindi mapantayan ang koneksyon ni VP Sara sa masa, ginagamitan ng dahas at kapangyarihan ang mga tulad ni Marcoleta para lang makapuntos. Tandaan ninyo, ang numerong 14, iyan ang numerong magpapatunay kung gaano kadumi ang kasalukuyang rehimen. Gusto nilang baguhin ang laro dahil hindi nila kayang manalo sa patas na laban. Ito naman po yung picture ni BBM. Kitang-kita po natin ang pagkakaiba mga kaibigan. Di po ba? Ngayon, dumako na tayo sa huling bahagi ng ating ilang mga minuto na talakayan. Ang aking tradisyonal na pagtatapos. Ang hatol nilan o ang paliwanag ng henyo. Ang hatol natin sa gabing ito ay malinaw pa sa sikat ng araw. Ang pag-aresto o panggigipit kay Senador Rodante Marcoleta ay hindi simpleng isyong legal. Ito ay formal na pagpapakita ng hustisya sa Pilipinas ay piling-pili na lang at nagsisilbi na lamang sa interes ng mga nakaupo sa Malacanang. Kay Presidente Bongbong Marcos at Ombudsman Boying Remulla, tandaan ninyo, ang kapangyarihan ay may hiram lang. Ang upuan ninyo ay may expiration date. Huwag ninyong gamitin ang institusyon ng gobyernong para sa inyong mga personal at political na paghihiganti. Ang masa ay hindi tulog. Ang mga OFWs ay hindi bulag. At ang mga kabataan ngayon ay hindi basta-bastang naniniwala sa inyong mga script, mga kaibigan. Mga kababayan, huwag kayong papayag na tuluyang mamatay ang hustisya sa ating bansa. Ibahagi ang video na ito. I-share sa inyong mga group chats sa Facebook, sa TikTok para makarating ang katotohanan sa bawat sulok ng Pilipinas at sa buong mundo. Salamat sa pagsama sa akin sa loob ng ilang mga minuto na hitik sa katotohanan at matatalas na pagsusuri dito sa YouTube. Huwag kalimutang mag-subscribe at sumali sa ating YouTube channel membership para mas mapalakas pa natin ang boses ng katotohanan. Kita-kits sa susunod na laban. Ito ang inyong lingkod, laging nagbabantay, laging nagpapaliwanag. Tapos na po ang oras ng mga trapo na yan. Mabuhay po ang Pilipinas. Maraming salamat po.